Ilang days na lang mga mare, pasukan na naman ang mga anak natin. Back to daily routine na naman tayo at back to gising na naman ng madaling araw. Parang nga mas excited pa ako dito sa mga anak ko at eto nga't mamamalansya na ako ng mga uniform nila para wala na nga akong isipin. Isang uniform nga lang ang binili ko para sa aking daycare dahil 2 hours lang naman ang klase nila. Gusto pa nga ng asawa ko ay dalawa. Sabi ko isa lang dahil masipag naman ako maglaba. Sayang din naman kasi dahil wala din namang sasambot dahil eto nga bunso ko ay lalaki na. Pinag-usapan at pinag-isipan talaga namin ng 10 beses kung papapasukin na namin ng daycare itong pangalawa ko o diretso kinder na lang. At ayun, nakapag-decide nga kami na papasukin na lang namin ng daycare para pagdating ng kinder, marunong na nga siya dahil hindi ko talaga siya matututukan at matuturuan dahil meron nga din akong batang maliit. Mas maganda nga yun para pagpasok niya ng kinder, meron na nga siyang alam. Binilhan na nga din namin ng mga bagong uniform ang panganay ko, bali 2 pares nga lang yan dahil hindi na nga kasya sa kanya ang mga uniform niya, biglang laki kasi niya talaga. Grade 6 na din naman tong panganay ko at bala ko nga sana bibilhin ko na nga lang yung mga pinaglumaan ng mga anak ng kakilala ko, kaya lang ayaw nga ng asawa ko at sabi nga niya bibilhan niya daw ng bago. Kaya hinayaan ko na nga lang din, mapapakinabangan at masasambot pa naman yan ng pangalawa kong anak. At dahil nakapamlansya na ako ng uniform ng mga bata, wala na akong masyadong iisipin. Kompleto na din naman ang mga gamit nila dahil nakapamili na nga kami ng asawa ko nung nakaraang araw. At nalagyan ko na nga din ng mga cover ang mga notebook ni ate. Hindi nga lang ako naka-attend ng brigada eskwela dahil meron nga akong batang maliit at wala din talaga akong mapapag-iwanan. Hindi din naman naka-attend ang asawa ko ng brigada eskwela dahil naghahapit nga siya sa trabaho niya dahil kinabukasan ay flight na nga niya pauwi sa probinsya nila. At dahil kinabukasan na nga ang flight niya tapos maaga nga din siyang aalis, eto nga tinanda ko na nga itong mga dadalhin niya. Habang hinahanda ko nga ang mga dadalhin ng asawa ko ay halo-halong emosyon talaga ang nararamdaman ko. Dahil ngayon na nga lang ulit mapapalayo sa amin ng asawa ko pero 1 week lang naman siya doon. Nakakalungkot lang talaga dahil ang dami-dami pang pangarap ng asawa ko para sa mga magulang niya. Dahil sa totoo lang, kahit na matatanda na ang mga magulang ng asawa ko ay naghahanap buhay pa din talaga sila. Palagi ngang sinasabihan ng asawa ko na wag na daw maghanap buhay at doon na lang sa bahay at siya na lang daw ang bahala. O siya, balik na nga tayo dito sa ginagawa ko, baka magkaiyakan pa tayo. Eto nga, inorganize ko na itong mga damit ng asawa ko. Gusto ko talaga organize ang gamit ng asawa ko. Alam niyo naman ang mga lalaki. Ay, hindi pala lahat. Meron namang mga lalaki na organize sa gamit. Inihanda ko na nga din ang isusuot ng asawa ko sa pag-alis niya para hindi yung kung kailan aalis na saka pa maghahanap ng isusuot. At syempre, pinabaunan ko na nga din ng toothpaste at toothbrush. Buti na nga lang hindi pa din nawawala tong lagayan ko ng toothbrush. Binili ko nga yan para kako kapag aalis kami, dyan ko ilalagay ang mga toothbrush namin. At syempre, ipinagbaon ko na nga din ng sabong pampaligo ang asawa ko at siya na nga lang ang bahalang bumili ng shampoo niya. At syempre, hindi nga din makakalimutan ng deodorant at baka mag-amoy ang hit siya dun. Nilagay ko na nga din dito sa bag niya ang plane ticket. Sana lang safe makauwi at makabalik ang asawa ko. Nag-blurred na pala tong video ko.